Matthew chapter 6, mababasa natin yung sikat na The Lord's Prayer. Yun yung prayer na binigay ni Jesus as an example kung paano ba tayo dapat manalangin. And I think marami sa atin, if not all, ay familiar o baka nga memorize pa natin yung The Lord's Prayer. Ang sabi po doon, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, glory, and power forever. Amen. But today, I want to encourage you with a verse doon sa prayer na yon. Magfo-focus lamang po ako doon sa isang verse na yon because I feel like this is what God wants to highlight to encourage somebody out there today. At yun po yung verse na, give us this day our daily bread. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 6, verse 11. Mapapansin po natin dun sa verse na yon, hindi po sinabing, give us this day our weekly bread. Hindi rin po sinabing, give us this day our yearly bread. Hindi rin po sinabing, give us this day our monthly bread. It's very specific na nakalagay po doon. It's very distinct na, give us this day our daily bread. Sa Tagalog, ang ibig sabihin po noon ay bigay mo sa amin ang pang-araw-araw. Pang-araw-araw na tinapay. Tinapay sa pang-araw-araw. At bakit po mahalaga na naintindihan natin yung ibig sabihin ng verse na yon, na give us this day our daily bread? Dahil karamihan po sa atin, mga sigurista, gusto po natin prepared na tayong lahat, secured na yung future, kaya nga tayo nag-iipon, nagpapakahirap sa pagtatrabaho, because we do not want to worry about tomorrow. Palagi natin gustong paghandaan ang future. So, nagsisave tayo, di ba? Nag-iimpok tayo, kumakayod tayo day and night. Minsan, nagdo-double job, nagti-triple job pa tayo, nagsa-sideline pa tayo. Dahil, meron somehow, kahit hindi po natin yun aminin, but lumalabas yun yung fear natin, yung anxiety natin. Somehow, ayaw nating mawalan. Ayaw natin na bukas, hindi sigurado kung may kakainin ka ba o wala. Next week, next month, gusto natin palagi may assurance. But what if, ang gusto pala talaga ni Lord is dumepende ka sa Kanya araw-araw for your daily provision. Bakit? Kasi ang sabi po sa Bible, every day, bago at bago at bago ang binibigay ni Lord na provision. That is why it is also in the same chapter kung saan sinabi po ni Lord, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Sabi niya, focus on today. Focus on what I give you today. I think marami po sa atin na makaka-relate dito, lalong-lalo na kapag darating na yung mga due date, lalo na kapag bayaran na ng mga utang, at nasistress tayo kasi kapag tinignan na natin kung gaano kalaki yung amount na kailangan nating bayaran next week, next month, or probably next year, yung tuition, yung mga bayarin, agad-agad na tayo natatakot na wala akong ganito kalaking halagang pera so paano ko babayaran? At doon po pumapasok ang stress, doon pumapasok yung anxiety, doon pumapasok yung fear, worry, panic. Pero kung babalik po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, meron po talaga siyang provide na way para mabawasan yung mga stress natin, anxiety natin. Why? Dahil kung papansinin po natin, karamihan sa mga wino-worry natin ay hindi pa naman nangyayari ngayon. Hindi pa naman dumarating. Yung wino-worry mo, hindi pa naman due. Darating pa lang, future pa. At ang sinasabi ng Panginoon, sinabi ko na, I will give you your daily bread. Gusto niyang pagkatiwalaan natin siya na araw-araw magpo-provide siya. And sometimes, ang fault po natin is meron tayong pride. Dumidepende tayo sa sarili nating kakayanan, sa sarili kong lakas, effort, galing kong magtrabaho, sa galing kong kumita ng pera. And we forget na lahat naman yun galing kay Lord. We forget na yung daily source natin ay si Lord. And that is why maganda po, bumalik po talaga tayo dun sa sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Matthew chapter 6. Gusto ko pong i-share sa inyo na sa The Passion Translation, ang translation po nung Matthew 6 verse 11 is, we acknowledge you as our provider of all we need each day. Again, babalik po tayo sa each day. Kapatid, siguro nire-remind tayo ni Lord ngayon for this person na kailangan makarinig nito. Maybe God is teaching you to depend on Him
daily. Maybe God wants you to depend on Him for your daily bread. Na araw-araw hihingi ka kay Lord. Na araw-araw makikita mo na sobrang bait, sobrang faithful, sobrang grabe yung goodness ni Lord na araw-araw nagpo-provide siya. Magugulat ka na lang, hindi mo alam kung saan galing yung provision, but because you prayed, because you read the word, because pinanghawakan mo yung pangako niya, na Lord, pangako mo, daily bread. You will supply my daily needs. Then, makikita mo na lang nagpo-provide si Lord in ways na hindi mo alam paano i-explain. Keso sa nasa-stress tayo, na-agit tayo, na-anxious tayo, kung saan kukuha ng pambayad, bakit hindi natin subukang ipagkatiwala kay Lord yung bukas, yung next week, yung next month, yung next year? At mabuhay lang muna tayo sa daily bread, sa daily provisions. I believe that 2024 is also the year na tinuturuan po tayo ni Lord, mga kapatid, na dumipende 100% kay Lord, sa goodness niya, sa provisions niya. Meron tayong mabuting Ama sa langit na araw-araw handang magbigay ng pangangailangan natin. And I remember this story sa Old Testament. Kung naalala niyo po yung kwento ng mga Israelita, si Moses, at yung tumawid sila sa dagat, bumuka yung Red Sea at nakalaya sila mula sa Egypt. Nung sila po ay makalabas sa Egypt, ang araw-araw na pagkain nila, mana. May nahuhulog na mga tinapay mula sa langit at araw-araw yun bumabagsak. At ang instruction po sa kanila ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng sobra. Kumuha lang kayo ng sapat para sa sarili nyo, sa pamilya nyo, para sa araw na to. Bakit? Kasi ang gusto ng Lord, dumipende sila sa Kanya araw-araw para sa provision. At tunay nga, kapag binasa po natin yung kwento sa Old Testament, every day may bumabagsak talagang mana mula sa langit. So, hindi nila kailangan magtabi, mag-imbak, kumbaga, natatakot sila na maubusan, so magtatabi sila ng marami. Hindi po yun yung lesson na tinuturo ni Lord eh. Ang sabi ni Lord, I am your daily provider, I am the God who provides, so your daily needs will be met. Kaya lang, may mga hindi sumunod. May mga taong nag-worry pa rin. May mga taong na-anxious at natakot. So, ang ginawa nila, hindi nila sinunod yung instruction na kumuha lang ng sapat para sa araw na yon. So, may mga taong nag-imbak, kumuha sila ng maraming-marami at tinabi nila yon. The next day, alam niyo po kung ano yung nangyari. Yung tinabi nila na sobra at marami, nakita nila na nabubulok, nasira at inaamag na. So, ano po yung lesson na gustong ituro doon ni Lord? Sinabi ko sa inyo, magbibigay ako araw-araw. Hindi nyo ba kayang pagtiwalaan na kaya ko magbigay? Hindi nyo ba kayang pagtiwalaan na mahal ko kayo at mabuti ako? At hindi nyo ba kayang pagtiwalaan na kaya ko kayong pakainin araw-araw? In the same way, maganda rin pong reflection ito sa atin, mga kapatid. Hindi kaya tinatanong tayo ni Lord, hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan para sa daily needs mo? Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan na kaya ko mag-provide for next week, for bukas, for next month, for next year? At yung mga iniisip mo na yan, sobrang stress ka na, iniisip mo lang kasi paano mo gagawa ng paraan. Pero what if sinasabi ni Lord, hayaan mo kung magbigay ng paraan. Basta magtiwala ka, manalangin ka, maging faithful ka sa akin, and trust my word. Trust my word that I will give and supply your daily bread. So this is my encouragement for you today, kapatid. Kung ikaw ay punong-puno na ng mga worries, lalo na kung financially man yan, especially, di ba? Yun yung kalimitan nating worry. Why not? Read. Basahin mo ulit yung Matthew chapter 6. Meditate on verse 11. Give us this day our daily bread. At hingin mo kay Lord yung daily na yon. Surrender your worries for tomorrow, for next week, for next month. At sabihin mo kay Lord, Lord, for today I just trust you. That today you will provide. That today all my needs will be met. And tomorrow, hindi ko muna yung i-worry, Lord. But I will trust that by tomorrow, come tomorrow, all my needs will be provided for because you give my daily bread. So let me pray for you. Lord, I pray that you will help us to trust you as our daily provider. You are the provider of our daily needs, our daily bread. So help my brother, help my sister, Lord, to surrender. Kung meron man kami mga hinahawakan pang worry, fear, anxiety ngayon na hindi pa naman nangyayari, Lord, for next week pa, next month pa, next year pa. Today, Lord, we just choose to let go of all this and just focus on today. And we praise you, Lord. Salamat because today you provided for us. And tomorrow we know and we trust that you are faithful. You will provide all our needs. In Jesus' name we pray. Amen.